Hello mga kaps, for today's video ay magbabaklas na tayo dun sa mga largerong itinuwid natin. Nung nakaraan ay gumawa tayo ng video kung paano natin mababawasan yung pagkabaluktot ng mga largero. So nilagyan natin ng galapa yan, tapos meron siyang ansal magkabilang dulo para maibaluktot natin papunta sa gitna. Tapos inilak natin yan gamit ang black screw. So para mas madali natin siyang baklasin mga kaps, ngayon ay binabaklas na natin yung mga locks niya para gamitin natin ito sa largero ng pinto. So nung una medyo talagang ginamitan natin yan ng bar clamps para maituwid natin yung mga largero na yan. Tapos nilak nga natin para mangawit yung kahoy mga kaps, maidiretso natin. So ngayon medyo may konting baluktot pa rin siya, pero hindi na siya katulad nung dati na sobrang laki ng baluktot niya. At least dahil sa makapal naman tong kahoy na to, kaya na natin siyang ituwid gamit ang table planer o yung ating jointer planer. Bali yan mga kaps, walang problema yan kahit na dati siyang baluktot dahil sa naibilad nga natin siya sa araw directly. So nabawasan na yung kanyang moisture content. Hindi naman siya actually naging kiln dried. Iba kasi yung kiln dried talaga mga kaps. Yan ay sun dried pero talagang mababa na yung kanyang moisture content. So pwede na natin siyang makonsider na tuyo talaga yung kahoy. At hindi naman ganun kalikot ang Jimmy Lina wood mga kaps, kaya goods na goods siya. So ngayon, once na ituwid natin siya gamit ang jointer planer, wala na yung problema. Hindi na siya babalik sa dati niyang pagkabaluktot dahil sa nangawit na nga siya, nainitan. Then araw-araw binabasa natin yan tuwing maga, babasain natin ng tubig. Tapos maghapon siyang nakabilad, then kinabukasan babasahin ulit natin ng tubig. So ginawa natin yan for about 1 month kung di ako nagkakamali bago natin siya baklasin. So tuyo na yung kahoy at once na tuwirin natin niya gamit ang jointer planer, all goods na yan mga kaps, wala na yung kaso. So ipapakita ko sa inyo, ito yung naging resulta niya. Konting hilot na lang yan mga kaps, konting tuwid na lang natin yan gamit ang jointer planer. Maitutuwid na natin yung mga largero na yan. So mapapakinabangan na natin yan. So dahil sa ibinilad natin yan ng halos nasa 1 month na rin yan, kaya talagang natuyo na rin yung kahoy mga kaps. At yan nga, naituwid na natin yung pagkabaluktot niya. So ayos na to. Yung ibang mga largero pa nating itinuwid nung nakaraan ay nandito pa rin siya nakabilad sa araw. So wala namang kaso yung mga kaps, yung Jimmy Lina na yan kahit nakabilad, hindi naman siya bitakin, kaya okay lang siyang nakabilad na ganyan. Medyo maraming naging patong lang ito mga kaps dahil pinaglalaroan nga ng mga bata.